So, good day sir. Para sa discussion ko ngayon, ang napili kong theory is yung Divine Command Theory. And sisimulan ko kung ano ba yung Divine Command Theory. So, ang theory ay nagsasabi na ang tama at mali ay nakabatay sa utos ng Diyos. So, ibig sabihin, ang isang gawain ay tama dahil inutos ito ng Diyos at mali naman kung ito ay pinagbabawal niya. Wala ang teoryang ito sa mga relihiyosong tao like yung mga Kristiyano, ganyan, yung mga Muslim dahil naniniwala sila na moralidad is yung basihan ng kung ano ba yung tama at mali. So, pinalawak ito ng mga teologong tulad ni na Saint Augustine at Thomas Aquinas na naniniwala nga na ang source ng moralidad o kumbaga yung basihan ng moralidad is ang mga utos ng Diyos at wala nang iba pa. So may tatlong pangunahing prinsipyo yung teorya. Unang-una na ang Diyos daw ay nagmumula ng mga moralidad at hindi ang mga tao. So ang nagdedesisyon kung ano yung tama o mali ay yung Diyos mismo. Kumbaga hindi ito nagmumula sa kung ano mang desisyon ng ibang tao o kaya ibang mga ng iba't ibang bagay, kundi nanggagaling lang sa Diyos. Kung ano ang tama at mali, ang Diyos ang may pinakamataas na otoridad. So pangalawa, ang mga utos ng Diyos ay absolute. Kumbaga, ibig sabihin, hindi ito nagbabago depende sa kultura, panahon o personal na opinion. Pangatlo, mahalaga ang pagsunod. Ang pagiging moral ay nangangahulugang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito na nga, halimbawa sa totoong buhay, sa Bible malinaw na ang mga utos tulad ng huwag kang papatay, ganyan, at kung huwag kang magnakaw, dahil inutos ito ng Diyos, dapat itinuturing itong tama at dapat sundin. Ito yung basihan ng iyong moralidad at dito ka mahuhugot ng kabutihan. Mga dito ka kukuha ng iyong basis para sa mga mabubuting gawain at kung ano ang dapat na hindi gawin. So isa pang dahilan, paano ba ito ma-apply sa totoong buhay? Halimbawa nito sa issue ng mga anong pagsisinungaling, ganyan, mga tao na nagsasabi okay lang magsinungaling kung para sa kabutihan ng iba. Ngunit sa Divine Command Theory, kung ipinag-uutos ng Diyos na ang pagiging tapat, mali pa rin ang pagsisinungaling kahit magandang intensyon. Ganun. So may ituturong ito na mali talaga kung hindi ito inuutos ng Diyos na dapat mo itong gawin. Isa pang halimbawa ay ang pagtulong sa mahihirap. Kung inuutos ng Diyos na mahalin at tulungan ng kapwa, hindi lang ito simpleng kabutihan, ito ay may moral na. Kumbaga isa kang mabuting tao at may moral kung tutulong ka sa kapwa mo dahil inuutos ito ng Diyos para sa iyo. Naging basihan ito ng iyong moralidad. Sa ganitong paraan, nagiging gabay ang teoryang ito sa paggawa ng desisyon, lalo na kung nalilito tayo kung ano ang tama, at nagiging mas nauunawaan natin ang kung ano bang tama at mali. Kumbaga may gabay tayo, ganun. Sa pag-unawa, malakas ang divine
command theory. Dahil na rin nagbibigay ito ng malinaw na batayan ng tama at mali, at hindi ito nakabase lang sa damdamin o anuman opinion ng karamihan. Para sa mga taong may matibay na paniniwala sa o pananampalataya sa ating Diyos, nabibigay ito ng direksyon, ganun, bibigay siya ng direksyon at seguridad sa moral na decision. Pero may mga tanong din tungkol dito. Halimbawa, ang isang bagay ba ay mabuti dahil inutos ito ng Diyos, o inutos ito ng Diyos dahil ito ba ay mabuti? Ito na yung tinatawag na Euthyphro dilemma. Kung ang kabutihan ay nakadepende lang sa utos, parang nakabase lang ito sa autoridad. Pero kung mabuti na talaga ito, kahit wala pang utos, maaaring may pamantayan ng kabutihan sa nahiwalay sa utos. Pero sa akin, epektibo ang teoryang ito, lalo na sa mga taong naniniwala sa Diyos. Ngunit maaaring mahirap ito tanggapin ng mga taong hindi nagmula ang teoryang ito sa mga relihiyosong paniniwala. Lalo na sa Kristyanismo, di ba? Ako, Kristiyano ako. Pinapalawak ito ng mga teologong tulad ni St. Augustine, yung sinabi ko kanina, at Thomas Aquinas, na naniniwalang ang moralidad ay nagmumula sa Diyos at sa kanyang likas na kabutihan.